Okay guys, nagayat ko na lahat ang mga gulay na aking isasahog sa aking lulutuing pork sinigang. So magluluto ako ngayon ng pork sinigang in my own way. So tara guys, let's go! Konti lang ilagay nating mantika. Kasi mamantikaan muna natin yung taba. Ayan guys. So, bawasan natin kasi yung taba sa sinigang. So igisa ko muna yung taba. Tanggalin ko muna yung taba. Yung oil niya. Ayan. Kasi yung pala yung taba sa ating baboy. Kaya, pero ganyan ang technique guys. Kapag magsigang kayo, tanggalin mo muna yung mantika. Kunting mantika dyan sa taba. Yan guys. O diba may nakuha akong kunting taba. Kunting mantika sa taba. So bawasan natin. Saka na tayo maglagay ng sibuyas. Lagay na natin ang sibuyas. Lagay na natin itong konting taba. Igigisa natin ang, pag nagluto kasi ng sinigang guys, di ba karamihan, ilalaga lang. So, itong ginagawa ko, igigisa ko siya para yung karne, lalabas yung katas niya, at saka lalabas yung lasa niya. So, gigisahin ko siya guys. Unahin ko muna ang sibuyas. And then, saka itong karne. Gigisahin ko muna siya guys. Kasi, hanggang sa pag nag-brownish na siya guys, yung karne nag-brownish na, pwede natin isunod ang mga gulay. So, mag-antay muna tayo ng mga 1 minute. O, ito na guys, nag-brown brown na siya. So, pwede ko nang ilagay ang kamatis. Okay. Antayin natin madurog ang kamatis. Mas masarap siya kapag lumalabas yung katas ng kamatis. Kaya ang gagawin natin, palabasin natin ang katas ng kamatis para lalong sumarap. Okay guys, ayan na. So, pwede na natin siyang lagyan ng patis. Ang panimpla natin guys ay patis. Lagyan natin ng patis. Tapos, konting MSG. Pero kung ayaw nyo naman ng MSG guys, okay lang. Patis lang. Or kung ano yung gusto nyong pampalasa dyan. Pwede. Pero ako, MSG ang ginagamit ko. So, ayan. Antayin muna natin siya guys na maluto ang kamatis. So guys, nag-melt na ang kamatis. Ilagay ko na ang tubig. Lagyan natin siya ng tubig. Pwede na siyang lagyan ng tubig guys.
Okay, so antayin natin siyang kumulo at titingnan natin kung luto na ba ang karne. So pakuluan muna natin siya ng mga 2 minutes. Ayan na guys, kumulo na siya. So ang sunod nating ilagay ay ang gabi. Lagay na natin ang gabi at ang talong. So, antayin lang natin na maluto ang gabi at saka yung talong. So, another 2 minutes or 1 minute. Tatakpan muna natin. Tignan natin. Oh, ayan na. Ayan na, guys. So, habang kumukulo siya, pwede na natin siyang lagyan ng pampaasim. Lagyan ko na siya ng pampaasim. Lagyan ko na siya ng o, diba? Mas malasa siya, guys. Tingnan mo yung sabaw niya. Tingnan mo yung sabaw niya, oh. Mas kasi naluto yung karne. Mas medyo lumabas yung katas niya kapag kaigisa siya. So, tikman natin. Tikman muna natin. Sarap. Ang ginagawa ko guys sa gabi, tinatanggal ko siya habang napaluto siya. Tapos, pipisain ko siya guys para lumapot ang ano. Pipisain ko siya ng ganun. Durugin ko siya, durugin. Para yung sabaw lalapot. Ayan guys. Isunod ko na ang sitaw at saka okra. Malinamnam. Antayin na lang natin maluto ang okra at saka sitaw. Then, yung kangkong, talbos ng kangkong at saka sili na lang. Okay guys. Wait lang tayo ng mga 1 minute. So, timplado na lahat guys. Ilagay na natin ang sili. Ayan. Ilagay natin ang konti. So, almost done. Ilagay na natin ang talbos ng kangkong. Ayan. Pailalim natin.
So, isang kulo na lang. And, pwede nang kumain. So, konting oras na lang, konting minuto na lang, maluluto na siya. And, natapos ko na ang aking bagong style na pagluto ng sigang. So, sana nagustuhan nyo guys. And, abangan nyo ulit ako sa aking susunod na vlog. Kasi, hahanap ulit ako ng panibagong style, panibagong lulutuin, para ma-share ko sa inyo. So, hanggang dito na lang guys. And, bye-bye! See you next time!